Halos lamunin ng rumaragasang jeep ang motor ni Ara. Isang matinis na preno, isang nakakabinging kabyos ng gulong sa basang kalsada, isang sigaw na nanggaling sa kung saan. Nanginig ang buong katawan niya habang mahigpit na nakakapit sa manibela. Ramdam niya ang pagpintig ng tintin ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, malakas at mabilis na parang gustong kumawala. Ilang pulgada lang ang pagitan ng kanyang gulong at ng dambuhalang jeep na bigla na lang sumulpot mula sa isang eskinita. Pero hindi ang sarili niyang kaligtasan ang una niyang naisip. Agad napahawak ang nanginginig niyang kamay sa delivery box sa kanyang likuran. Ligtas, hindi na yupi, hindi nabasa ang pagkain sa loob. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng usok na lumabas sa kanyang bibig dahil sa malamig na hangin. Salamat sa Diyos, muling umalingaw-ngaw ang kanyang cellphone. Pangatlong tawag na ito mula sa customer na kanina pa siyang kinukulit. Nanginginig pa rin ang kamay niyang sinagot ito. Hello sir? Nasaan ka na ba miss? Kanina pa ako naghihintay. Sabi mo malapit ka na. Lalamig na itong pagkain. Sigaw ng boses sa kabilang linya. Napapikit si Ara. Gusto niyang isigaw pabalik na muntik na siyang mamatay, na ang buhay niya ay mas mahalaga kaysa sa lumalamig na pagkain nito. Pero hindi niya kaya. Hindi niya pwedeng gawin. Pasensya na po sir. May konting aberya lang po sa daan. Papunta na po ako. 2 kanto na lang po. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Ibinaba ng customer ang tawag ng walang paalam. Napayuko na lang si Ara. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Huwag dito, huwag ngayon. Pinatakbo na niyang muli ang motor, mas maingat, mas mabagal. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Basa na ang kanyang jacket at nararamdaman niya ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga buto. Isa lang ang nasa isip niya habang binabagtas ang madilim at basang kalsada ng Quezon City. Ang mga anak niya, si Miguel, Mateo, Manuel at si Maria, ang kanyang 4 na anghel, ang kanyang 4 na dahilan para kayanin ang lahat ng ito. Bigla niyang naalala ang lata ng gatas sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Halos wala ng laman. Sapat na lang siguro para sa isang inuman ni Maria mamayang gabi. Naalala niya rin ang sinat ni Manuel kaninang umaga bago siya umalis. Sana ay bumaba na iyon. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang makarami ng delivery ngayong gabi. Para sa gatas. Para sa gamot. Para sa kanila. Pagkatapos, maihatid ang order sa irritableng customer, akmang pauwi na si Ara ng isang itim at makintab na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang daan. Napapreno siya ulit. Sa pagkakataong ito ay dahil sa gulat. Isang mamahaling kotse. Dito sa kanilang lugar, mukhang naligaw ito. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang babaeng nakaputing bestida at may suot na perlas ang lumabas. Kahit nakapayong, kitang-kita ni Ara ang tindig nito. Matangkad, elegante, at puno ng awtoridad. Maging ang sapatos nito ay parang hindi man lang naputikan sa kabila ng basang paligid. Naglakad ito palapit sa kanya. Napalunok si Ara. Sino siya at anong kailangan niya sa isang hamak na tulad niya? Tumigil ang babae sa kanyang harapan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagsusuri.
na parang kinikilatis ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Ara na para siyang isang basahan sa harap ng isang reyna. "Ikaw ba si Ara di Malanta?" tanong ng babae. Ang boses nito ay kalmado ngunit malamig, parang yelo. Tumango si Ara, nagtataka kung paano nalaman ng estrangherang ito ang kanyang pangalan. "Opo, ako nga po. Bakit po?" Hindi sumagot agad ang babae. Inilibot nito ang tingin sa motor ni Ara, sa luma niyang helmet, sa delivery box sa likod. May bahid ng pandidiri sa mga mata nito. "Ako si Doña Elvira de Villa," pagpapakilala nito. Walang sinabi ang pangalan sa kanya. Isa lang itong pangalan ng isang mayaman na marahil ay may kailangan lang itanong. "May maipaglilingkod po ba ako sa inyo, ma'am?" Magalang na tanong ni Ara. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mayroon akong isang alok para sa iyo, Hija." "Alok po?" "Isang trabaho," pagtatama nito. "Isang trabaho na kayang lutasin ang lahat ng problema mo sa pera." Natigilan si Ara. "Paano?" Tila nabasa ni Doña Elvira ang nasa isip niya. "Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Ang 4 mong anak, ang mga trabaho mo, ang mga utang mo." Nagsimulang kabahan si Ara. "Ano po ang kailangan ninyo sa akin?" Lumapit pa ng kaunti si Doña Elvira. Ang boses nito ay bumaba sa isang bulong na tila isang sikreto. "Kailangan kong sirain ang relasyon ng anak ko, at ikaw ang gagamitin ko." Napaatras si Ara. Hindi niya maintindihan. "Po? Anong ibig ninyong sabihin?" "Simple lang," sabi ni Doña Elvira, na parang nagpapaliwanag lang ng isang simpleng bagay. "Magpapanggap ka, lilitaw ka sa buhay niya. Gagawa tayo ng isang malaking iskandalo. Isang iskandalo na magiging dahilan para iwan siya ng babae niya." Hindi makapaniwala si Ara sa kanyang naririnig. "Pero bakit ako?" "Dahil perpekto ka para sa papel na ito," sabi ng matandang babae. "At dahil kailangan mo ng pera." Iniabot ni Doña Elvira ang isang calling card at isang maliit na litrato. Nanginginig ang kamay ni Ara na tinanggap iyon. "Pag-isipan mo. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na," sabi ni Doña Elvira bago tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng ulan, tulala. Ang isip niya ay gulong-gulo, pero ang mga mata niya ay napako sa litratong hawak niya. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Isang ngiti na minsan nang nagpatibok ng kanyang puso. Mga matang minsan nang tumitig sa kanya ng may pagmamahal. Ang mundo ni Ara ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng ulan at ng mga sasakyan ay biglang naglaho. Marco. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakauwi. Ang alam niya lang ay mahigpit ang hawak niya sa manibela ng motor habang ang litrato ni Marco at ang calling card ni Doña Elvira ay tila nag-aapoy sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang maliliit na karayom. Maliliit na karayom, ginigising siya sa isang bang-unggot na hindi niya matakasan. Pagpasok niya sa maliit nilang apartment, ang amoy ng Vicks VapoRub at ang tahimik na tunog ng electric fan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, pilit na iniiwan ang gulo ng mundo sa labas. Sa isang malaking banig na nakalatag sa sahig, mahimbing na natutulog ang 4 niyang kayamanan. Magkakatabi,
magkakayakap. Si Miguel at Mateo na magkadikit ang ulo, si Maria na nakayakap sa braso ni Manuel, na bahagyang pawis ang noo. Nilapitan niya si Manuel at marahang idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo nito. May sinat pa rin. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Ara. Ang kirot ng pag-aalala. Ang kirot ng pagiging isang ina. Umupo siya sa gilid ng banig. Hinahaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Dito, sa maliit na espasyong ito, naroroon ang buo niyang mundo. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. At ang dahilan kung bakit ang alok ni Doña Elvira ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ang mukha ni Marco sa litrato ay bumalik sa kanyang alaala. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas, ngunit parang kahapon lang. Ang hangin ay amoy alat at ang tunog ng mga alon ay musika sa kanilang pandinig. Magkahawak kamay silang naglalakad ni Marco sa dalampasigan, habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Dito, bulong ni Marco, huminto sila sa paglalakad. Dito ko gustong itayo ang bahay natin. Natawa si Ara. Bahay? Ni wala kang ang buhangin na pag-aari dito. Ngumiti si Marco. Ang mga mata nito ay kumikinang ng higit pa sa mga bituin na unti-unting lumilitaw. Bibilhin ko ang buong beach na to para sa'yo kung kinakailangan. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Ara. Ara, seryoso ako. Ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw lang. Naniwala siya sa bawat salita, sa bawat pangako, sa init ng mga yakap nito ng gabing iyon. Inalay niya ang lahat, buong puso, walang pag-aalinlangan. Dahil sa mga mata ni Marco, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Ngunit, ang kinabukasang iyon ay gumuho kinaumagahan. Nagising si Ara na wala si Marco sa kanyang tabi. Narinig niya ang mga boses mula sa sala ng beach house. Ang isa ay kay Marco at ang isa, isang babaeng may malamig at matigas na boses. Dahan-dahan siyang bumangon, isinuot ang t-shirt ni Marco na nakasabit sa isang silya at maingat na naglakad palapit sa pinto. Nakabukas ito ng bahagya, sapat lang para marinig niya ang usapan. Hindi maaari, Marco. Hindi isang hamak na babaeng walang pinanggalingan ang sisira sa pangalan ng pamilya De Villa. Iyon ang boses ni Doña Elvira. Galit, marin. Mahal ko siya, sagot ni Marco, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pag-ibig? Hindi ka mabubuhay sa pag-ibig. Ang kasal ninyo ni Katrina Roses ay napag-usapan na. It is a business merger, Marco. Para ito sa kumpanya, para sa pamilya. Sumilip si Ara sa siwang. Nakita niya si Marco na nakayuko. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang buhok, isang senyales ng pagkalito. Nakatayo sa harapan niya ang kanyang ina, parang isang reyna na nagbibigay ng hatol. Hinintay ni Ara. Hinintay niyang sumigaw si Marco, na ipaglaban siya, na sabihing, hindi, si Ara ang pakakasalan ko. Pero hindi iyon ang narinig niya. Ang narinig niya ay ang mahinang boses ni Marco, isang boses na basag. Bigyan niyo ako ng panahon para mag-isip. Para kay Ara, ang mga salitang iyon ay isang sentensya ng kamatayan. Ang pag-aalinlangan ni Marco ay isang malakas na sampal. Hindi siya ipinaglaban. Hindi man lang sinubukan. Sa sandaling iyon,
Gumuho ang kanyang mundo. Dahan-dahan siyang umatras, kinuha ang kanyang mga gamit at tumakas. Tumakas siya nang hindi lumilingon. Dala-dala ang isang durog na puso at isang sikretong hindi pa niya alam na nabubuo na sa kanyang sinapupunan. Bumalik si Ara sa kasalukuyan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang sakit, naroon pa rin. Tumingin siya sa mesa sa tabi ng banig. Nakapatong doon ang isang puting sobre. Ang bill mula sa ospital noong na-dengue si Miguel noong nakaraang buwan. Hanggang ngayon, hindi pa niya nababayaran ng buo. Sa tabi noon ay ang mga resibo ng kuryente at tubig na malapit nang maputulan. Ang alok ni Doña Elvira ay isang kasunduan sa demonyo. Isang lason na nakabalot sa ginto, pero ang mga anak niya ang nangangailangan ng lunas, nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng isang disenteng buhay na hindi niya maibigay ngayon. Ang kanyang pride, ang kanyang nasaktang puso. Ano ang halaga ng mga iyon kung ang mga anak niya ang nagdurusa? Dinukot niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numerong nasa calling card. Hinawakan niya ang kanyang hininga. Isang ring. Dalawa. Hello? Ang malamig na boses ni Doña Elvira. Napapikit si Ara. Ang imahe ng kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sige po, ma'am. Bulong niya. Ang boses ay basag. Tinatanggap ko. Hindi na niya hinintay ang sagot. Agad niyang ibinaba ang tawag at napahagulgol ng walang tunog. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Kinabukasan, tumawag si Doña Elvira na may kasamang mga instruksyon. Isang mamahaling bestida ang ipinadala sa kanya. Isang kumpletong listahan ng mga dapat niyang gawin at sabihin. Ang unang hakbang ng plano. Gabi. Naipasok na ni Ara sa isang high-end na salon. Ibang-iba ang kanyang itsura. Ang simple niyang buhok ay nakaayos na ngayon. Ang kanyang mukha ay may light makeup. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida na bumagay sa kanyang katawan. Para siyang ibang tao. Nakatayo siya sa labas ng isang marangyang restaurant, ang lugar kung saan sinabi ni Doña Elvira na makikita niya si Marco. Kinakabahan siya, nasusuka, gusto niyang tumakbo, pero huli na ang lahat. Pumasok siya sa loob, agad siyang sinalubong ng ambience, ng yaman at kapangyarihan. Mga taong nakabihis ng magara, ang tunog ng piano. At sa isang table sa gitna, nakita niya siya, si Marco. Mas gwapo pa rin, mas matipuno, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babae. Isang babaeng napakaganda, balingkinitan ang katawan, at tila isang modelo. Nakangiti ito habang nakikipag-usap kay Marco. At si Marco, nakangiti rin pabalik. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na ang puso niyang minsan nang dinurog ay muling basag sa libu-libong piraso. Ito pala ang ipinalit sa kanya. Ito pala ang babaeng pinili ni Marco. Si Katrina Roses? O baka ibang babae na naman? Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang mapait na galit. Galit sa lalaking nangako sa kanya ng mundo. Galit sa babaeng nasa pwesto na dapat ay sa kanya. At galit sa sarili niya dahil heto siya, handang magpagamit para lang sa pera. Naglakad siya palapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat.
Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang plano ni Doña Elvira ay malinaw sa kanyang isip. Nang nasa harapan na siya ng kanilang mesa, huminto siya. Naramdaman niya ang pagtigil ng mundo. Tumingala si Marco. Ang ngiti ay bahagyang naglaho nang makita ang isang estrangherang nakatayo sa kanilang harapan. Tumingin din ang babaeng ang kasama niya. May pagtataka sa maganda nitong mukha. Hindi pa siya nakikilala ni Marco. 5 taon at ang pagbabago sa kanyang itsura ay sapat na para hindi siya agad makilala. Masakit, pero ito na rin ang kailangan niya. "Excuse me," sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig ng bahagya ayon sa kitschban na ibinigay sa kanya. Tumingin si Marco sa kanya, isang tingin na walang bahid ng pagkakakilala. "Yes, can I help you?" Ito na, oras na para sa kanyang linya. Oras na para sirain ang perpektong mundong ito. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng sakit at tapang. Tinitigan niya si Marco diretso sa mga matang minsan niyang minahal ng buong buhay. "Marco," sabi niya, ang pangalan nito ay parang lason sa kanyang dila. "Hindi mo ba kami naaalala?" Naiinip na si Marco. Pinaikot-ikot niya ang mamahaling red wine sa kanyang kopita. Pinapanood ang pagdaloy nito sa gilid ng salamin. Ang usapan sa kanilang mesa ay tungkol sa bagong art exhibit na binisita ni Isabel Roses sa Paris. Tumango-tango lang siya, nagpapanggap na nakikinig, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, sa ibang panahon. "You're not listening, are you?" Bulong ni Isabel. Nakangiti pa rin para sa mga matang nakamasid sa kanila, ngunit may bahid ng panunukso sa kanyang boses. "Of course I am," pabalik na bulong ni Marco. "Something about paintings." Mahinang tumawa si Isabel. "You're impossible. Iniisip mo na naman siya, ano?" Hindi sumagot si Marco. Itinuon na lang niya ulit ang pansin sa kanyang wine. Si Isabel lang ang nakakaalam. Bilang pinsan at kakampi niya sa planong ito, laban sa kanyang ina, si Isabel ang tanging nakakaunawa sa bigat na kanyang dinadala. 5 taon na. 5 taon ng paghahanap. 5 taon ng mga tanong na walang sagot. Saan siya nagpunta? Bakit siya biglang nawala? Isang gabi, sila ang mundo ng isa't isa. Kinaumagahan, para siyang bula na naglaho. Ang plano nila ni Isabel, ang pekeng relasyon na ito, ay isang desperadong hakbang, isang paraan para bilhin ang kanyang kalayaan mula kay Doña Elvira, isang paraan para magkaroon siya ng oras na hanapin ang nag-iisang babaeng gusto niyang bigyan ng apelyidong De Villa. "Nasaan ka na, Ara? Marco?" Naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na malumanay, ngunit may pamilyar na panginginig. Itinaas niya ang kanyang tingin. Isang babae ang nakatayo sa tabi ng kanilang mesa. Nakasuot ito ng simpleng itim na bestida. Malinis ang ayos. Hindi niya ito kilala. Marahil ay isa sa mga socialite na gustong makipagkilala kay Isabel o baka isang empleyado ng restaurant. Akmang tatanungin na niya kung anong kailangan nito nang magsalita ulit ang babae. "Marco, hindi mo ba kami naaalala?" Sa pagkakataong iyon, tumigil ang lahat. Ang mahinang tugtog ng piano, ang bulungan ng mga tao, ang pagtibok ng sarili niyang puso, ang boses na iyon. Hindi pwede. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kopita. Tinitigan niya ang babae, hindi ang damit, hindi ang ayos ng buhok, kundi
ang mga mata nito, ang mga matang iyon. May bahid ng lungkot at pagod, ngunit iyon pa rin ang mga matang nakatatak sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon. Ang mga matang nagbigay sa kanya ng pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kaninang pagkainip ay napalitan ng isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Isang alon ng pagkabigla ang humampas sa kanya. Siya nga, pagkatapos ng 5 taon, bumalik siya. Ang lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila sa loob ng 5 taon ay biglang bumalik, sumisikip sa kanyang dibdib. Bakit ngayon? Bakit dito? At ano ang ibig sabihin niyang kami? Hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang tumayo, hindi na pinansin ang gulat sa mukha ni Isabel o ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng babae, ang braso ni Ara. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang lahat ng kontrol na pinilit niyang panatilihin ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang galit at ang sakit ng isang taong iniwan ng walang paliwanag. Tinitigan niya ito sa mata. Ang boses niya ay isang galit na bulong, puno ng 5 taong paghihintay. Saan ka nagpunta? Tanong niya. Ang bawat salita ay mariin. Saan ka nagpunta sa loob ng 5 taon? Hinila siya ni Marco palabas. Walang pag-aalinlangan. Walang pakialam sa mga matang nakatingin. Sa mga bulungang nagsimula ng umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang restaurant. Ang tanging naramdaman ni Ara ay ang bakal na pagkakahawak ni Marco sa kanyang braso at ang malamig na hangin sa labas na humampas sa kanyang mukha. Dinala siya nito sa isang eskinita sa gilid ng building, malayo sa mga ilaw at sa mga usisero. Dito, ang ingay ng syudad ay tila humina at ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Binitawan siya ni Marco ng marahas. Napaatras si Ara, napahawak sa kanyang braso na medyo namumula na. Sumagot ka! Sigaw ni Marco, ang boses ay puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng 5 taon. Isang araw, mahal mo ko, kinabukasan, wala ka na, parang bula. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba kung gaano kita hinanap? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Ara. Siya pa ang may kasalanan? Siya pa ang nang-iwan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang takot na kanina'y nararamdaman niya ay biglang napalitan ng galit. Ang galit na matagal na niyang kinimkim. Hinanap? Halos pasigaw niyang sagot. Ako pa ang nang-iwan. Nakalimutan mo na ba, Marco? Nakalimutan mo na ba ang pag-uusap ninyo ng nanay mo sa beach house? Natigilan si Marco. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari. Patuloy ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Narinig ko kayo! Narinig ko ang lahat! Ang plano ninyo para sa kasal mo! Ang business merger! Si Katrina Roses! Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco habang pinoproseso nito ang kanyang mga salita. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Kasal? Anong kasal? Gulat na tanong ni Marco. Oo, pinipilit ako ni Mama, pero hindi ako pumayag. Iyon ang dahilan kung bakit kami nag-away ng umagang iyon. Hahanapin sana kita para sabihin sa'yo ang lahat, para itanan ka kung kinakailangan.
Pero pagbalik ko, wala ka na. Parang may kung anong gumuho sa loob ni Ara. Ang kwentong binuo niya sa kanyang isip sa loob ng 5 taon. Ang kwento ng isang lalaking pinili ang yaman kaysa sa pag-ibig ay biglang gumuho. Hindi, hindi pwede. Nagsisinungaling ka, mahina niyang sabi. Mas para sa sarili niya kaysa kay Marco. Bakit ako magsisinungaling, Ara? Sabi ni Marco. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay puno na ngayon ng pakiusap. Iniwan mo ako. Iyon ang alam ko. At ngayon babalik ka sa ganitong paraan? Bigla kang susulpot dito na parang artista sa isang palabas? Bakit, Ara? Bakit ngayon? Ang tanong na iyon ang gumising sa kanya sa katotohanan. Ang plano, ang pera, ang kasunduan nila ni Doña Elvira. Naramdaman niyang nasusukol siya. Ang lahat ng kasinungalingan at katotohanan ay naghahalo-halo sa kanyang isip. Napayuko siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi mo maiintindihan, bulong niya. Ipaintindi mo sa akin, kit ni Marco. Itinaas ni Ara ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay ang pagod at ang bigat ng isang sikretong hindi na niya kayang dalhin mag-isa. Hindi ako bumalik para sa'yo, Marco, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi lang ako ang bumalik. Kumunot ang noo ni Marco, hindi maunawaan ang sinasabi niya. Huminga ng malalim si Ara. Eto na, wala nang atrasan. Hindi ako nag-iisa, Marco. May kasama ako. Tinitigan siya ni Marco. Naghihintay. 4 sila. Dinukot ni Ara ang kanyang luma at gasgas ng cellphone mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang litrato. Ang paborito niyang litrato. Iniabot niya ang cellphone kay Marco. Napakunot ang noo ni Marco, ngunit kinuha pa rin niya ito. Tumingin siya sa screen. Sa litrato, may 4 na batang nakangiti sa kamera. 2 lalaking magkamukhang magkamukha. Isang lalaki pa na may malalim na dimple. At isang batang babae na may mahabang pilik mata, ang kanyang mga anghel. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pagkalito, ang pagtataka, at unti-unti ang pagkilala. Tumingin ito mula sa cellphone, tapos sa kanya. Mula sa mga mata ng mga bata sa litrato, papunta sa sarili niyang mga mata. Pabalik-balik. Ang kulay sa mukha ni Marco ay unti-unting nawala. Nanginginig ang labi nito nang magsalita ito. Ang boses ay halos hindi marinig, parang isang hangin na dumaan. Sino? Sino sila? Tinitigan siya ni Ara. Hinayaan niyang makita ni Marco ang lahat ng sakit, pagod, at pagmamahal na nakatago sa kanyang mga mata. Sila ang dahilan, sabi niya ng marahan. Ang 4 na dahilan. Bumagsak ang tingin ni Marco pabalik sa cellphone. Sa mga mukha ng mga bata, sa mga mata, sa hugis ng ilong, sa ngiti, mga piraso ng kanyang sarili nakikita niya sa 4 na maliliit na mukhang iyon. Ang tanong na sunod niyang binitiwan ay hindi na tanong ng isip kundi ng puso. Isang tanong na puno ng takot, pag-asa, at isang katotohanang napakalaki para paniwalaan. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Anak, nabasag ang boses niya. Anak ko? Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira habang nakikinig sa ulat ng kanyang private investigator sa kabilang linya.
Ang eskandalo sa restaurant kagabi ay kumalat na sa kanilang sirkulo. Mabilis pa sa apoy. May mga tumawag na sa kanya, nagtatanong, nag-uusisa. Perpekto. Magaling, sabi niya sa kausap bago ibaba ang tetelepono. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman. Humigop siya mula sa kanyang tasa ng tsaa, ang paborito niyang Earl Grey. Nakaupo siya sa kanyang engranding sala kung saan ang bawat muwebles at palamuti ay isinisigaw ang yaman at kapangyarihan ng mga De Villa. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang problemang nagngangalang Isabel Roses ay malapit nang maging isang alaala na lang. At si Marco, matututo rin si Marco na ang ina pa rin niya ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa kanya. Ngunit may kulang pa. Kailangan niyang semento ang kwento. Kailangan ng mas matibay na ebidensya para tuluyang maniwala ang lahat, lalo na ang pamilya Roses. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ara. Dalhin mo ang mga bata dito sa mansyon. Utos niya, walang paligoy-ligoy. Ngayon na, sasabihin ko sa mga guard na papasukin ka. Magbihis kayo ng maayos. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibababa na sana niya ang tawag nang marinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Ara. Po, bakit po kasama ang mga anak ko? Parte ito ng usapan, Hija. Mariin niyang sabi, kailangan nilang makita na mayroon kang mga anak. Mga anak na di umano'y galing sa aking anak. Huwag ka ng maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Pagkalipas ng isang oras, inanunsyo ng isang katulong ang kanilang pagdating. Mula sa itaas ng malawak na hagdanan, pinanood ni Doña Elvira ang pagpasok nila. Si Ara, nakasuot ng simpleng bestida na halatang hindi sanay suotin. At sa likod niya, 4 na maliliit na bata nakahawak sa damit ng kanilang ina. Ang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang taas ng kisame, ang laki ng chandelier, at ang mga painting na nakasabit sa dingding. Para silang mga daga na naligaw sa isang palasyo. Bumaba si Doña Elvira. Ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Tiningnan niya ang mga bata na parang mga bagong gamit na susubukan. Kailangan niyang tiyakin na magiging kapani-paniwala sila sa kanilang papel. Ito ba sila? Tanong niya kay Ara. Ang boses ay malamig. Tumango si Ara, itinulak ng bahagya ang mga anak paharap. Sila na nga po, si Miguel, Mateo, Manuel, at si Maria. Sinubukan ni Doña Elvira na panatilihin ang kanyang seryosong mukha, ngunit may kung anong kuryosidad ang humila sa kanya. Isa sa mga batang lalaki, si Miguel siguro, ay may mapangahas na kislap sa mga mata. Ang isa naman, si Maria, ay nahihiyang nagtago sa likod ng kapatid nito. Ngunit sumilip pa rin at ngumiti ng nahihiya. Lumabas ang 2 maliit na dimples. Isang pamilyar na kiliti ang naramdaman ni Doña Elvira sa kanyang puso. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay dahil lang maganda ang kanyang gising. Magandang hapon po, sabi ng isa sa mga kambal, si Mateo, sa isang malinaw at magalang na boses. Nagulat si Doña Elvira. Sa kabila ng itsura nila, mukhang napalaki naman sila ng maayos. Ipinag-utos niya sa katulong na magdala ng merienda para sa mga bata. Habang kumakain sila ng cookies at umiinom ng juice, hindi maiwasan ni Doña Elvira na pagmasdan sila. Ang paraan ng pagtawa nila, ang paraan ng pag-aagawan nila
sa huling piraso ng cookie. May kung anong sigla silang dala na matagal nang wala sa malamig at tahimik na mansyon na ito. Ano bang meron sa mga batang ito? Tanong niya sa sarili. Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko sa kanila? Bigla, sa pag-aabutan ng baso, natabig ni Mateo ang kanyang baso ng orange juice. Tumapon ang laman nito diretso sa puting-puti at mamahaling bestida ni Doña Elvira. Isang kolektibong paghinga ng takot ang narinig mula sa mga katulong. Nanlaki ang mga mata ni Ara sa nerbiyos. Si Mateo naman ay namutla. Ang mga mata ay nagsimula ng mamasa-masa sa takot. Ang unang reaksyon ni Doña Elvira ay inis. Isang matalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Handa nang tumawag ng katulong para punasan ang dumi at pagsabihan ang bata. Ngunit nang makita niya ang nanginginig na labi ni Mateo at ang namumuong luha sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Ang inis ay naglaho. Napalitan ito ng awa, pag-aalala. Kumuha siya ng isang table napkin. Sa pagkabigla ng lahat, lalo na ng sarili niya, lumuhod siya ng bahagya para magpantay sila ng bata. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mantsa sa kanyang damit. "Okay lang bata," sabi niya, at nagulat siya sa sariling boses. Malambing ito. "Aksidente lang yan, huwag ka nang umiyak." Tumingala si Mateo. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit mayroon ng bahid ng gulat. Tumayo si Doña Elvira. Pakiramdam ay nalilito sa sariling kilos. Bakit ko ginawa iyon? Bakit ganito ang pakiramdam ko sa mga batang ito? Habang nakatayo siyang tulala, lumapit ang kanyang pinakamatagal na kasambahay, si Manang Loida, na naglingkod sa pamilya simula pa noong dalaga siya. "Senyora," bulong ni Manang Loida, maingat na tinitingnan ang mga batang naglalaro na ulit. "Ano iyon, Loida? Pasensya na po sa panghihimasok." Nagsimula si Manang Loida. Ang boses ay mahina at puno ng paggalang. Tumingin ito mula sa mga bata pabalik sa kanya. Pero kamukhang-kamukha po nila si Sir Marco noong bata siya. Natigilan si Doña Elvira. Ang mga salita ni Manang Loida ay parang isang kidlat na tumama sa kanya sa isang maaliwalas na araw. Bigla niyang binalikan ng tingin ang apat na bata. Hindi na niya sila tiningnan bilang mga instrumento sa kanyang plano. Tiningnan niya sila bilang mga bata. Ang mapangahas na kislap sa mga mata ni Miguel, iyon ang kislap sa mga mata ni Marco tuwing may kalokohan siyang naiisip. Ang dimples ni Maria kapag ngumingiti, iyon din ang dimples na lumalabas kay Marco kapag masaya ito. Ang seryosong mukha ni Manuel habang sinusuri ang isang cookie, iyon ang konsentrasyon ni Marco kapag nagbabasa ito ng libro. At ang magalang na boses ni Mateo, kamukhang-kamukha po nila si Sir Marco noong bata siya. Ang mga salita ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi, imposible. Ito ay isang panlilin lang. Isang napakagaling na pag-arte. Sigurado siyang sinanay ni Ara ang mga bata para maging kamukha sa kilos ng kanyang anak. Oo, iyon nga. Isa itong desperadong pagtatangka ng babae para mas maging kapani-paniwala ang kanyang kwento. Pero ang mga mata, sabi ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Ipinilig ni Doña Elvira ang kanyang ulo.
Pilit na iwinawaksi ang mga pagdududa. Ngunit huli na. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. At nagsisimula na itong tumubo. Ang mga ugat nito ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Mane, pakiramdam ni Ara ay isa siyang manika. Isang manika na binihisan, inayos at ngayon ay ipinaparada sa gitna ng isang mamahaling mall. Napapaligiran siya ng mga tindahan na ang presyo ng isang damit ay katumbas na ng isang buwan niyang kita. Ang mga taong nakasakay sa nakakasalubong niya ay may mga suot na alahas na mas makinang pa sa kanyang mga pangarap. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang dito. At ang pakiramdam na iyon ay totoo. Mama, ang laki po ng isda! Sigaw ni Miguel, nakaturo sa isang dambuhalang aquarium sa gitna ng mall. Wow! Sabay-sabay na sabi ng tatlo pa niyang kapatid. Ang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sa kabila ng pagiging peke ng lahat, ang tuwa sa mga mata ng kanyang mga anak ay totoo. At sa ngayon, iyon na muna ang kanyang kakapitan. Sa tabi niya, si Marco ay halatang hindi rin komportable. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Ngunit ang paraan ng paggalaw nito ay alanganin. Ito ang unang pagkakataon na kasama niya ang mga bata sa labas at halatang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyo ng ice cream? Alok ni Marco, isang desperadong pagtatangka na maging isang ama. Opo, sabay-sabay na sagot ng apat. Lumapit sila sa isang ice cream parlor. Anong flavor ang gusto ninyo? Tanong ni Marco. Chocolate po, sabi ni Miguel. Strawberry po, sabi ni Maria. Ube, sabi ni Mateo. Keso po, sabi ni Manuel. Natuliro si Marco. Tumingin siya kay Ara na parang humihingi ng tulong. Napangiti na lang si Ara sa kabila ng kanyang sarili. Ang makapangyarihang Marco de Villa, nalilito sa apat na flavor ng ice cream. Ako na, mahinang sabi ni Ara. Mabilis at sanay niyang in-order ang gusto ng mga anak niya. Habang kumakain sila, nakita ni Ara kung paano subuan ni Marco si Maria. Nahihiya pang tinanggap ng anak niya ang kutsara. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Ara. Isang what if? Paano kung ganito sila noon pa? Paano kung hindi siya umalis? Ang galing! Bulong ni Marco habang pinapanood si Ara na punasan ang tsokolate sa gilid ng labi ni Miguel. You make it look so easy. 5 taon ko na itong ginagawa, sagot ni Ara, hindi nakatingin sa kanya. Masasanay ka rin. May gusto sanang sabihin si Marco nang bigla itong tumingin sa itaas sa may second floor. Sumunod ang tingin ni Ara. Sa isang mesang nakatanaw sa kanila, sa loob ng isang coffee shop, nakaupo si Doña Elvira. Parang isang reyna sa kanyang trono o isang lawin na nagmamasid sa kanyang mga biktima. Nakaramdam ng panlalamig si Ara. Oo nga pala, isa lang itong palabas at sila ang mga artista. Nandyan si Mama, nanunood, kumpirma ni Marco. Ang boses ay walang emosyon. Biglang nawala ang lahat ng init na naramdaman ni Ara. Bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. At parang sa isang pelikula, sa mismong sandaling iyon, isang figura ang papalapit sa kanila. Matangkad, balingkinitan, at naglalakad na tila. Lalakad na tila sa kanya ang mall na iyon. Si Isabel Roses.
Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na. Ito na ang eksenang hinihintay ni Doña Elvira. Ang komprontasyon, ang eskandalo. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Manuel, inihahanda ang sarili. Huminto si Isabel sa kanilang harapan. Ang mukha nito ay perpekto, ngunit ang mga mata ay malamig. Tininingnan na nito si Ara mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ang mga bata. Bumagsak ang tingin nito kay Marco. Hinintay ni Ara ang sigaw, ang sampal, ang mga masasakit na salita, ngunit walang dumating. Sa halip, lumapit si Isabel kay Marco. At sa pagkabigla ni Ara, bumulong ito sa isang paraan na sila lang ang halos makakarinig. Ang galing ng plano mo. Kus! Natigilan si Ara. Ang utak niya ay biglang nag-freeze. Kus? Pinsan? Plano? Anong plano? Ngumiti lang si Marco ng tipid. Si Isabel naman ay tumango, binigyan si Ara ng isa pang mabilis na tingin. Isang tingin na hindi galit, kundi parang may halong awa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Naiwang tulala si Ara. Ang buong katawan niya ay nanigas sa pagkalito. Hindi ito ang nasa script. Hindi ito ang inaasahan niya. Sinundan ng mga mata ni Ara ang papalayong si Isabel, sinusubukang intindihin ang lahat. At doon, nakita niya ang isang bagay na lalong gumulo sa kanyang isipan. Sa di kalayuan, isang lalaki ang naghihintay. Nang makita nito si Isabel, isang malaking ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Sinalubong nito si Isabel at sa harap ng maraming tao, masaya silang naghawak kamay at naglakad palayo. Ang malamig at supladang si Isabel kanina ay biglang naging isang babaeng halatang in love. Tumingin si Ara kay Marco, hinahanap ang galit, ang selos. Ngunit wala. Ang nakita niya sa mukha ni Marco ay hindi sakit, kundi ginhawa. Isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Parang may isang malaking piraso ng puzzle na hindi tama ang pagkalagay. Ang buong pundasyon ng kasunduan nila ni Doña Elvira, ang sirain ang relasyon nina Marco at Isabel, ay gumuho sa isang iglap. Kung hindi sila magkarelasyon, kung peke lang ang lahat, bakit? Bakit kailangang bayaran siya ng nanay ni Marco para sirain ang isang bagay na hindi naman totoo? Ang ingay ng mall ay biglang nawala. Ang mga boses ng kanyang mga anak ay lumayo. Ang tanging nakikita niya ay si Marco. Humarap siya rito. Ang lahat ng pagkalito, sakit, at pakiramdam na pinaglaruan siya ay namuo sa kanyang dibdib. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bigat. Anong ibig sabihin nito, Marco? Tanong niya. Ang mga mata ay humihingi ng isang sagot na matagal nang ipinagkakait sa kanya. Sino si Isabel sa'yo? Tinitigan siya ni Marco. Sa unang pagkakataon, mula nang magkita sila ulit, nakita ni Ara ang totoong emosyon sa mga mata nito. Hindi galit, hindi pagkabigla, kundi pagsisisi. Isang malalim na pagsisisi, parang isang dam na biglang gumuho. Alam ni Marco na tapos na ang lahat ng pagkukunwari. Ara! Nagsimula siya. Ang boses ay paos. Tumingin siya sa kanilang mga anak na masayang kumakain pa rin ng ice cream. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Ara. Let's get out of here. I'll explain everything. Ang biyahe ay nababalot ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Nasa likod ang 4 na bata, tulog na tulog, pagod sa isang araw
na puno ng pagkamangha at ice cream. Ang marahang hilik lang ni Miguel at ang tunog ng makina ng sasakyan ang pumupuno sa loob. Para kay Marco, ang katahimikang iyon ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pinapanood niya si Ara mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ngunit alam niyang hindi ang mga dumadaang gusali ang nakikita nito. Ang mga balikat nito ay tensyonado. Ang mga kamay ay mahigpit na magkadikit sa kanyang kandungan. Ang bawat sandali ng katahimikan ay parang isang pader na lalong tumataas sa pagitan nila. Eto na, wala nang atrasan, sabi ni Marco sa sarili. Huminga siya ng malalim. Peke lang ang lahat, Ara. Panimula niya, binabasag ang katahimikan. Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. Lumingon sa kanya si Ara. Ang mukha ay blanko, naghihintay. Si Isabel, pinsan ko siya, pagpapatuloy ni Marco. Ang relasyon namin ay isang kasunduan, isang palabas para kay Mama. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ara, pagkalito. For years, she's been trying to set me up. Arranged marriages, business mergers, hindi niya matanggap na gusto kong piliin ang sarili kong buhay. May pait sa boses ni Marco. Kaya gumawa kami ng plano ni Isabel. Magpapanggap kaming magkarelasyon para tigilan na niya ako. Para bigyan ako ng oras. Huminto siya. Hindi sigurado kung paano sasabihin ang susunod. Oras para saan, Marco? Mahinang tanong ni Ara. Oras para hanapin ka. Itinigil ni Marco ang sasakyan sa gilid ng ng isang hindi gaanong mataong kalsada. Ang biglaang paghinto ay tila gumising sa tensyon sa pagitan nila. Dinukot niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Hindi mo alam kung ilang beses kong sinubukang tawagan ang dati mong numero. Nag-iwan ako ng daan-daang mensahe na hindi naman dumating sa'yo. Binuksan niya ang kanyang messages. Ipinakita niya kay Ara ang mahabang listahan ng mga failed to send na mensahe sa ilalim ng pangalan nito. Mga mensaheng puno ng tanong, ng pakiusap, ng pangungulila. Binuksan ko ang email ko, sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Gabi-gabi, sinusulatan kita. Umaasa na baka sa isang himala mabuksan mo at mabasa. Ipinakita niya ang sent folder. Sunod-sunod na email, lahat para sa lumang email address ni Ara. Mga email na may subject na nasaan ka na at bumalik ka na, please. At I love you. Hindi nagsalita si Ara, ngunit nakita ni Marco ang lahat sa mga mata nito. Nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng mga pader na itinayo nito sa loob ng 5 taon. Ang paglambot ng kanyang panga. Ang isang butil ng luha na hindi na dahil sa galit, kundi sa isang bagay na hindi pa niya mapangalanan. Pero bakit? Halos pabulong na tanong ni Ara. Ang pag-uusap ninyo ni Mama, narinig ko. Pumayag ka sa kanya. Napapikit si Marco. Ito ang pinakamahirap na parte, ang pag-amin sa sarili niyang kahinaan. Hindi ako pumayag, sabi niya. Tinitingnan ito ng diretso sa mga mata. Pero duwag ako, Ara. Iyon ang totoo. Nang mga sandaling iyon, natakot ako sa kanya. Nag-alinlangan ako. Ang sinabi kong, bigyan na niyo ako ng panahon. Iyon ang narinig mo. At naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Kung ako man ang nasa posisyon mo, aalis din ako. Iyon na. Ang katotohanang kinimkim niya.
Ang pagsisising araw-araw niyang dinadala, isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi ito ang mabigat na katahimikan kanina. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga nauunawaan. Nakita ni Marco ang pagtulo ng luha sa pisngi ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mapait. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Nanginginig, hinawakan niya ang kamay ni Ara na nakapatong sa kandungan nito. Hindi ito umiwas. Sa halip, naramdaman niya ang bahagyang pagpisil nito pabalik. Isang maliit na kasatay, nakakasamalain na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Tinitigan niya ito, ang bawat salita ay galing sa pinakailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo, Ara, kahit isang araw. At sa sandaling iyon, kung kailan pakiramdam ni Marco ay nagsisimula nang umayos ang lahat, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang ingay ay parang isang alarma na gumising sa kanila mula sa isang panaginip. Napatingin sila pareho sa screen. Isang pangalan ang nakasulat. Mama, isang masamang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Marco. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, Ma? Isang nakakabinging katahimikan mula sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na hindi niya kailanman narinig noon. Malamig, matigas, parang yelo na kayang tumusok sa puso. Marco, umuwi ka. Ngayon din. May idinagdag pa ito, mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Marco. Nalaman ko na ang lahat. Ang opisina ni Doña Elvira ay ang pinakatahimik at pinakamalamig na lugar sa buong mansyon. Ngayong gabi, ang katahimikan ay tila mas mabigat at ang lamig ay tila mas tumatagos sa buto. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya na gawa sa nara, sa likod ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na tawad na desk lamp na nagbibigay liwanag sa mga papel na nakakalat ay babasaan sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel na iyon ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Mga kopya ng birth certificate. 4. Miguel Di Malanta, Mateo Di Malanta, Manuel Di Malanta, Maria Di Malanta. Sa ilalim ng pangalan ng ina, nakasulat ang pangalan, Ara Di Malanta. Sa ilalim ng pangalan ng ama, isang blangkong linya. Ngunit hindi ang blangkong linya ang nagpatigil sa paghinga ni Doña Elvira. Ito ay ang petsa ng kapanganakan. Pare-pareho. At kung bibilangin niya pabalik ang 9 na buwan mula sa petsang iyon, aabot ito sa linggo kung kailan umuwi si Marco mula sa isang beach trip. Ang mga mata ay puno ng isang kakaibang kislap na ngayon niya lang nakita. At ang mga labi ay hindi maalis ang pangalan ng isang babae. Isang babaeng naglaho na lang bigla. Si Ara Di Malanta. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay isang halimaw ng panlilinlang. Kamukhang-kamukha po nila si Sir Marco noong bata siya. Ang mga salita ni Manang Loida ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang pag-aalala ni Marco nang mawala ang babae. Ang pagtanggi nitong makipag-date sa loob ng maraming taon. Ang biglaang pekeng relasyon kay Isabel para lang bilhin ang oras. Ang biglaang paglitaw ni Ara. Ang mga bata, lahat ay konektado. At siya,
Siya ang nasa gitna ng lahat, isang bulag na reyna na pinaglalaruan ng sarili niyang mga tauhan. Ang alok na ginawa niya kay Ara. Ang planong sirain ang isang relasyong hindi naman pala totoo. Siya mismo ang nagpasok ng kabayo ng Troya sa loob ng kanyang sariling kaharian. Siya mismo ang nagbigay daan para sa muling pagkikita ng dalawa. Ang pakiramdam na iyon kanina sa sala. Ang kakaibang init sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mga bata. Ang pagmamahal na iyon ay hindi pala dahil sa galing nilang umarte. Ito ay dahil sa dugo. Dugo ng mga De Villa. Sila ay mga apo niya. Apo. Isang salitang dapat magdulot ng saya. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng isang mapait at nagniningas na galit. Galit sa kanyang anak na nagsinungaling sa kanya. Galit kay Ara di Malanta na itinago ang kanyang mga apo sa loob ng 5 taon. At galit sa sarili niya dahil nagpadala siya sa emosyon. Nagpadala siya sa ngiti ng isang bata at sa luha ng isang ina. Hindi na muli. Ang mga De Villa ay hindi nagpapatalo. At higit sa lahat, hindi nagpapaloko. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Ang emosyon ay isang kahinaan. Ngayon, kailangan niya ng isang malamig at kalkuladong isip. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Hindi sila mananalo. Akin ang mga apo ko, akin lang. Tiningnan niya ang isang lumang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato niya kasama ang kanyang yumaong asawa, si Don Alejandro de Villa. Isang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Isang lalaking hindi kailanman nagpakita ng kahinaan. Hindi ko bibiguin ang alaala mo, mahal ko, bulong niya sa litrato. Poprotektahan ko ang pangalan ng pamilyang ito, kahit anong mangyari. Dumampot siya sa isang mamahaling pluma. Sa isang piraso ng papel, isinulat niya ang mga salitang magiging simula ng isang bagong digmaan. Custody, financial capability, unfit mother. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Gaya ng inaasahan, magkasama sila. At pagkatapos ng tawag kay Marco, isa pang numero ang kanyang tinawagan. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng pinakamagaling, pinakamabagsik, at pinakamahal na abogado sa buong bansa. Attorney Contreras, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. I have a job for you. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa. Ang lakas ng impact ay nagpatumba sa isang picture frame. Ang picture frame ng kanyang nag-iisang anak. Nabiyak ang salamin nito. Nabiyak tulad ng tiwala niya. Ihanda mo ang custody papers, utos niya. Ang boses ay walang emosyon, matigas na parang bato. Gagawin ko ang lahat para makuha ang mga bata. 21.6s. Ang pag-uwi sa mansyon ng mga De Villa ay parang pagpasok sa bibig ng isang leon. Bawat hakbang ni Ara sa malawak na hagdanan kasunod si Marco ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina sa kotse ay unti-unting nilalamon ng malamig na hangin sa loob ng mansyon. Natagpuan nila si Doña Elvira sa opisina nito, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, parang isang reyna na naghihintay sa kanyang mga nasasakdal. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay nagniningas sa isang malamig na apoy.
Magandang gabi, Mama. Bati ni Marco. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Hindi sumagot si Doña Elvira. Sa halip, kinuha nito ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa isang marahas na kilos, inihagis niya ito sa sahig sa paanan ni Ara. Kumalat ang mga papel. Mga kopya ng birth certificate ng kanyang mga anak, namilog ang mga mata ni Ara. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Isang tanong, isang sagot. Ara di Malanta, nagsimula si Doña Elvira. Ang boses ay mababa at mapanganib. Alam ba ng anak ko na mayroon siyang 4 na bastardo bago ko ibigay sa iyo ang aking alok? Mama! Saway ni Marco. Ngunit hindi siya pinansin ni Doña Elvira. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Ara. Hinihintay ang kanyang sagot. Hindi po, nauutal na sagot ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Magaling, sabi ni Doña Elvira. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Ibig sabihin, nagplano kang itago ang mga anak mo sa kanya habang buhay. At tinanggap mo ang pera ko, isang manggagamit, isang sinungaling, at isang gold digger. Ang bawat salita ay parang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi totoo yan? Sigaw ni Ara. Ang takot ay napalitan ng galit para ipagtanggol ang sarili. Ginawa ko ang lahat para sa mga anak ko. Pinalaki ko silang mag-isa. Wala kang karapatang husgahan ako. Wala akong karapatan. Tumawa si Doña Elvira, isang tawang walang saya. Ako ang lola ng mga batang iyan, at bilang lola nila, may karapatan akong ilayo sila sa isang iresponsable at hindi karapat-dapat na ina. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Ang muka ay namumutla. Itinuro ni Doña Elvira ang mga papel sa sahig. Tingnan mo ang mga yan, Marco. Walang ama. Ipinagkait niya sa'yo ang karapatan mong maging ama sa loob ng 5 taon. Tingnan mo siya. Isang hamak na delivery girl na hindi kayang magbigay ng magandang kinabukasan para sa mga apo ko. Anong klaseng ina yan? Humarap ito kay Ara. Sa tingin mo ba, mananalo ka sa korte laban sa akin? Laban sa kapangyarihan at pera ng mga Devila? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, Ara. Ibigay mo sa akin ang kustodya ng mga bata ng mapayapa at bibigyan kita ng perang hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo. O lalabanan kita at sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang pagkatao mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Napuno ng takot ang puso ni Ara. Ang banta ni Doña Elvira ay hindi isang biro. Alam niyang kaya nitong gawin ang lahat ng sinabi nito. Ang mga anak niya, ang buhay niya, mawawala sa isang iglap. Tumingin siya kay Marco, humihingi ng tulong ng saklolo. Ito na ang sandali. Ito na ang pagkakataon para patunayan ni Marco na nagbago na siya. Na hindi na siya ang duwag na lalaki 5 taon na ang nakalipas. Marco, bulong niya. Ang boses ay puno ng pakiusap. Lumingon si Doña Elvira sa kanyang anak. Ang malamig nitong mga mata ay biglang lumambot, naging boses ng isang ina na nakikiusap. Anak, mamili ka, sabi nito. Ang boses ay biglang naging malambing. Ang babaeng yan na nagsinungaling sa ating lahat o ang pamilyang ito, ang pamilyang nagbigay sa'yo ng lahat? Nakita ni Ara ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco. Ang pagkalito, ang labanan sa pagitan ng pagiging isang anak at pagiging isang ama.
Nakita niya itong napatingin sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanya. "Ma'am, please," nauutal na sabi ni Marco. "Huwag naman nating gawin ito, ang mga salitang iyon. Ang pag-aalinlangang iyon. Iyon na ang sagot." Sa isang iglap, ang lahat ng pag-asa na nararamdaman ni Ara ay gumuho at naging abo. Ang lalaking nangako sa kanya kanina sa kotse. Ang lalaking nagsabing hindi ito tumigil sa paghahanap sa kanya ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay ang parehong duwag na lalaki na iniwan niya sa beach house. Isang malamig at masakit na katotohanan ang tumama sa kanya. Nag-iisa siya sa laban na ito, noon at ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinuwid niya ang kanyang likod, pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Ang lahat ng takot ay nawala. Ang natira na lang ay ang sugatang pride ng isang ina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng lason. "Hindi ko kailangan ng isang duwag sa buhay namin." Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay isang pako na lalong bumabaon sa kanyang puso. Narinig niya ang pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Naglakad siya palabas ng opisina, palabas ng mansyon, at palabas sa buhay ng mga De Villa. Dinala niya ang kanyang mga anak na nagising sa ingay at isinakay sila sa isang taxi. Habang tumatakbo ang taxi, palayo sa mansyon na kumikinang sa dilim, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 4 na anak. Sila na lang ang meron siya. Ang puso niya ay basag, ang tiwala niya ay wasak, at ang kinabukasan ay isang malaking kadiliman na wala na ang lahat. Ang mga huling salita ni Ara ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. "Hindi ko kailangan ng isang duwag sa buhay namin." Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa na gawa sa yelo, habang pinapanood niya itong tumalikod at maglakad palayo. Ang bawat hakbang nito, palayo sa kanya, ay isang hakbang palapit sa isang madilim na bangin kung saan wala nang babalikan pa. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng mansyon. Narinig niya ang tunog ng isang taxi na papalayo. Wala na siya. Umalis na siya. At sa pagkakataong ito, alam niyang siya ang may kasalanan. Isang malakas na pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang pakiramdam ng kabiguan. Ang pakiramdam ng pagiging isang duwag. Ang parehong pakiramdam 5 taon na ang nakalipas. Walang nagbago. "Anak, tama ang ginawa mo." Ang boses ng kanyang ina ay parang isang langis na ibinuhos sa apoy. Humarap siya rito. Ang mukha ni Doña Elvira ay kalmado. May bahid pa ng tagumpay. Tila ba nanalo ito sa isang laro? Hindi alintana na ang mga buhay na winasak nito. At sa sandaling iyon, may isang bagay na pumutok sa loob ni Marco. Ang takot na matagal na niyang alaga sa kanyang puso para sa kanyang ina. Ang takot na humubog sa kanyang pagkatao, ang takot na nagdikta sa kanyang mga desisyon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Galit. Isang dalisay, nagniningas at matuwid na galit. "Tama?" bulong niya, hindi makapaniwala sa narinig. "Mama, winasak mo ang lahat." "Inayos ko ang lahat, Marco." Pagtatama nito. "Iniligtas kita
mula sa isang pagkakamali. Pagkakamali? Tumawa si Marco, isang tawang walang bahid ng saya. Ang mga anak ko? Isang pagkakamali? Ang babaeng mahal ko? Isang pagkakamali? Marco, makinig ka! Hindi! Sigaw niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang gulat sa mga mata ng kanyang ina. Kayo ang makinig. Buong buhay ko, sumunod ako sa inyo. Buong buhay ko, hinayaan kong diktahan ninyo ang buhay ko. Dahil sa takot ko sa inyo, nawala na siya sa akin minsan. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng isang desisyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Sila ang pamilya ko, ma. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang boses niya ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng isang katatagang hindi pa naririnig ni Doña Elvira mula sa kanya kailanman. Sila ang buhay ko, at kung kailangan kong talikuran ang lahat para sa kanila, gagawin ko. Dumukot siya kanyang bulsa. Inilabas niya ang kanyang wallet at kinuha ang lahat ng credit card, platinum, black, gold, at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Sunod niyang inilabas ang susi ng kanyang sports car. Isinunod niya ang susi ng kanyang penthouse. Ang bawat bagay na inilapag niya sa mesa ay isang kadena na pinuputol niya mula sa kanyang pagkatao. Simula ngayon, sabi niya, ang boses ay pinal at hindi na mababago. Hindi na ako ang De Villa na kilala ninyo. Hindi na ako ang CEO. Hindi na ako ang tagapagmana. Huminga siya ng malalim, ang pakiramdam ng kalayaan ay nagsimulang gumapang sa kanyang ugat. Ako na si Marco, ang ama ng mga anak ni Ara. Tumalikod siya, hindi na nilingon pa ang kanyang ina na naiwang tulala at hindi makapaniwala. Naglakad siya palabas ng opisina sa parehong daan na tinahak ni Ara kanina. Ngunit hindi na siya ang parehong lalaki na pumasok dito. Ang duwag na prinsipe ay namatay na ngayong gabi. Isang ama ang isinilang. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Naramdaman niya ang ulan na nagsimulang pumatak sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Wala siyang pera, wala siyang sasakyan, wala siyang bahay. Ang tanging dala niya ay ang kanyang cellphone at ang isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Hahanapin niya sila. Kahit abutin siya ng umaga, kahit saang sulok pa ng syudad na ito, hahanapin niya ang kanyang pamilya. Pero habang nakatayo siya roon, basang-basa sa ulan, isang nakakatakot na katotohanan ang tumama sa kanya. Saan? Saan siya magsisimula? Ang amoy ng luwang kahoy at alikabok ang sumalubong kay Ara. Ang maliit na apartment ng kanyang kaibigan na si Nene sa isang sulok ng Maynila ay naging kanilang kanlungan. Isang kwarto, isang maliit na sala at isang banyo. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De Villa, ngunit para kay Ara, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo sa ngayon. 2 araw na ang nakalipas. 2 araw ng pag-iyak sa gabi habang tulog ang mga anak niya. 2 araw ng pag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Ang tanging plano niya ay makaipon ng sapat na pamasahe para umuwi sa probinsya, sa isang malayong lugar kung saan hindi sila matatagpuan ng anino ni Doña Elvira. Sigurado ka ba dito, Bes? Tanong ni Nene
habang iniaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Ang tumakbo, hindi solusyon. Sa ngayon, ito lang ang solusyon na mayroon ako, sagot ni Ara. Ang boses ay pagod. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na tahimik na naglalaro sa sahig. Alam niyang nararamdaman nila ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi na sila kasing sigla ng dati. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Bigla, may kumatok sa pinto. Isang malakas at sunod-sunod na katok. Nagkatinginan sila ni Nene, parehong kinabahan. Sino yan? Tanong ni Nene. Huwag mong bubuksan. Mabilis na sabi ni Ara. Itinago ang mga anak sa kanyang likuran. Baka mga tauhan ni Doña Elvira. Baka ang abogado nito. Ara! Please! Alam kong nandyan ka! Ang boses na iyon. Ang puso ni Ara ay tumigil sa pagtibok. Si Marco. Paano niya nahanap ang lugar na ito? Ara, parang awa mo na. Mag-usap tayo. Patuloy ng boses sa labas, puno ng pakiusap. Umalis ka na, Marco. Wala na tayong pag-uusapan. Sigaw pabalik ni Ara. Nanginginig ang boses. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Tumingin si Ara kay Nene na nagkibit balikat lang. Alam ni Ara na hindi titigil si Marco. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang Marco na nasa harapan niya ay hindi ang Marco na huli niyang nakita. Ang buhok nito ay magulo at basa pa ng hamog. Mayroon itong maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, tanda ng hindi pagtulog. Ang damit nito ay lukot. Ang dating makisig at makapangyarihang CEO ay mukha ng isang ordinaryong taong pagod at wasak. Ngunit ang mga mata nito, mayroon itong bagong determinasyon. Isang determinasyong hindi niya nakita kailanman. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Ara. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, may iniabot ito sa kanya. Isang folder. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Ara at binuksan. Sa loob, may isang susi at 2 dokumento. Ang una ay isang kontrata sa upa para sa isang maliit na apartment sa Quezon City. May hindi kalayuan sa dati nilang tinitirhan. Ang pangalawa ay isang job offer letter para sa posisyon ng isang project manager sa isang maliit na construction firm. Ang pangalan sa parehong dokumento ay Marco de Malanta. Naguguluhang tumingin si Ara sa kanya. Iniwan ko na ang lahat, Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay sinsero. Ang kumpanya, ang pera, ang apelyido. Hindi ito de Villa Money, Ara. Dagdag niya, itinuturo ang mga papel. Ito ay sa akin. Nagwo-withdraw ako ng personal savings ko. Naghahanap ako ng trabaho. Naghanap ako ng lugar para sa atin. Para sa pamilya natin. Natigilan si Ara. Ang bawat salita ay tumatagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi ito sapat, Marco, sabi niya. Kahit ang sarili niyang puso ay sinasabing kasinungalingan iyon. Nasaktan mo ako. Alam ko, mabilis na sagot ni Marco. At sa pagkabigla ni Ara, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan sa maruming sahig ng apartment ni Nene. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na nasayang. Pero nandito na ako ngayon at ipinapangako ko, hinding-hindi na kita bibitawan.
Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak sa mga mata ni Ara. Ang puso niya ay nagtatalo. Maniniwala ba siya ulit? Kaya ba niyang sumugal muli? At parang isang eksena sa isang pelikulang hindi matapos-tapos, isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Nakakaantig na pagtatanghal, sabay silang napalingon ni Marco. Nakatayo sa may pintuan si Doña Elvira. Hindi na ito ang reynang puno ng kapangyarihan. Mukha itong pagod at mas matanda ng 10 taon. Ang mga mata nito ay nakatuon hindi sa kanila, kundi sa 4 na batang takot na nakasilip mula sa likod ni Ara. Tumayo si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumabi sa kanyang ina. Humarang siya sa pagitan ni Doña Elvira at Nina Ara, isang buhay na pader na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Isang mahabang katahimikan. Ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Bumagsak ang mga balikat ni Doña Elvira. Ang tigas sa kanyang mukha ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ara mula sa kanya. Pagsisisi, lungkot, tumingin ito sa kanyang mga apo. Ang boses niya ay basag at naging isang bulong na puno ng pagnanais. Pwede bang lumapit si Lola? Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising kay Ara. Ngumiti siya bago pa man imulat ang kanyang mga mata. Ito na ang bago niyang paboritong alarm clock. Pagmulat niya, nakita niya si Marco na suot-suot ang isang luma at medyo kupas ng Kiss the Cook apron, seryosong-seryosong naghahalo ng kape. Isang pamilyar na init ang gumapang sa puso ni Ara, ang init ng isang payapang umaga. "Good morning, sleepyhead," bati ni Marco. Lumingon ito at ngumiti. Ang ngiting iyon. Hindi na ito ang ngiti ng isang mayaman at aroganteng CEO. Ito ay ngiti ng isang asawa at ama. Ang bango," sabi ni Ara habang bumabangon. Ang apartment nila ay maliit. 2 kwarto lang. Ang mga gamit ay hindi mamahalin. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng isang bagay na hindi nabibili ng pera, tawanan, pagmamahal, at buhay. "Mama! Papa! Gising na kami!" Sigaw ng 4 na boses mula sa kabilang kwarto. Maya-maya lang, ang 4 na maliliit na bagyo ay sabay-sabay na pumasok sa kusina. Niyakap ang mga binti ng kanilang mga magulang. "Dahan-dahan!" natatawang sabi ni Marco habang ginugulo ang buhok ni Miguel. "Papa, si Mateo po, inubos yung drawing ko sa papel," sumbong ni Manuel. "Hindi po totoo yon. Siya po ang nauna," sagot naman ni Mateo. "Ang ganda po, Bima, ang ganda po ng panaginip ko, Mama. May unicorn daw po ako." Masayang kwento ni Maria. Niyayakap ang bewang ni Ara. Pinaupo sila ni Ara sa maliit nilang hapagkainan. Habang naghahain si Marco, pinanood niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang magulo, maingay at perpektong pamilya. Mahirap pa rin. May mga araw na kinakapos sila. Ngunit sa bawat pagsubok, magkakasama sila. Iyon ang mahalaga. Maya-maya, may kumatok sa pinto. "Lola!" Sabay-sabay na sigaw ng mga bata at nag-unahan sa pagbukas ng pinto. Nakatayo doon si Doña Elvira. Wala na ang mamahaling bestida at mga alahas. Nakasuot lang ito ng simpleng blusa at pantalon. Ang driver at ang mamahaling kotse ay pinalitan niya ng isang lumang SUV na siya mismo ang nagmamaneho. Sa mga kamay niya,
May dala siyang isang malaking bayong na puno ng mga prutas at isang malaking kahon ng cake. "Good morning, my beautiful apples," sabi nito. Ang ngiti ay abot tenga. Lumuhod ito para yakapin ang 4 na apo na nagsisiksikan sa kanya. "Lola, may cake po?" tanong ni Miguel. "Oo naman, chocolate. Ang paborito ninyo," sagot ni Doña Elvira. Kinurot ng marahan ang pisngi nito. Tumingin si Doña Elvira kina Ara at Marco. Ang dating malamig niyang mga mata ay puno na ngayon ng init. "Nag-agahan na ba kayo? Nagdala ako ng paborito mong longganisa, Marco." "Salamat, Ma," sagot ni Marco. Kinuha ang mga dala nito. Pagkatapos ng maingay na agahan, nagpaalam na si Marco para pumasok sa trabaho. Isang halik sa noo para sa bawat anak at isang mas matagal na halik sa mga labi ni Ara. "Mag-iingat ka," sabi ni Ara. "Laging para sa inyo," sagot ni Marco. Naiwan sa apartment si Ara, ang mga bata, at si Doña Elvira. Habang naglalaro ang mga bata sa sala, tinulungan ni Doña Elvira si Ara na maghugas ng mga plato. "Pasensya ka na sa anak ko, Hija," biglang sabi ni Doña Elvira. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya marunong magluto ng sinangag na hindi sunog. Nagtawanan silang dalawa. Ang pagitan na minsan ay parang isang malaking bangin ay isa na lang ngayong tulay na kanilang tinatawiran araw-araw. Hindi naging madali. Dumaan sila sa maraming mahihirap na pag-uusap, maraming pagpapatawad. Ngunit unti-unti natutunan nilang lahat na maging isang pamilya. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng mga bata, tumayo sina Ara at Marco sa kanilang maliit na balkonahe. Mula doon, tanaw nila ang libu-libong ilaw ng syudad. Niyakap ni Marco si Ara mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang bababa sa balikat nito. "Naaalala mo ba yung gabi sa beach?" bulong ni Marco. "Sinabi ko sa'yo, bibilhin ko ang buong beach para sa'yo." Ngumiti si Ara. "Oo, naaalala ko. Isa sa mga kasinungalingan mo." Tumawa si Marco. "Hindi ko man naibigay sa'yo ang beach na yon. Hindi ko naibigay sa'yo ang mansyon o ang mga alahas. Ito lang ang kaya kong ibigay." Itinuro niya ang loob ng kanilang apartment. Ang mga laruang nakakalat, ang mga mantsa ng krayola sa pader, ang mga litrato nilang nakasabit. "Pero, sapat na ba ito, Ara?" tanong niya. Ang boses ay puno ng isang maliit na takot. "Masaya ka ba?" Humarap si Ara sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Tinitigan ang mga mata ng lalaking minahal niya, iniwan at muling minahal. "Marco," sabi niya, ang boses ay puno ng katiyakan. "Hindi ko kailanman pinangarap ang beach o ang mansyon." Dahan-dahan siyang tumingkayad at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagmamahal at pangako. "Ang pangarap ko ay ito lang." Niyakap nila ang isa't isa habang ang mga ilaw ng syudad ay nagsilbing mga bituin sa kanilang bagong simula. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. At dito, nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Isang kwentong isinulat ng mga luha, tinubos ng pagpapatawad, at binigkis ng isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nag-abang, na tumawa, umiyak, at umasa kasama ng ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang bawat kabanata ay isinulat hindi lang ng aking mga kamay, kundi ng inspirasyong
ibinigay ninyo. Ang paglalakbay na ito ay naging mas makabuluhan dahil kasama ko kayo. Sa pagsulat ng kwentong ito, ninais kong ipaalala sa ating lahat ang isang simpleng katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa mga perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga di perpektong wakas at gawin itong isang bagong simula. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pag-asa na laging may liwanag pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. At ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pagmamahal na handang magsakripisyo at manatili. Sana ang kwento ni Naara at Marco ay nag-iwan ng isang maliit na marka sa inyong mga puso, isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang magmahal muli, magpatawad, at bumangon. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakapumatak sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong mabasa ang bawat isa hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Pusong muling umiig.